Jeremias Kabanata 49, ang hatol ni Yahweh sa Ammon. Tungkol naman sa mga Ammonita, ganito ang sinasabi ni Yahweh, wala bang mga anak na lalaki si Israel? Wala ba siyang tagapagmana? Kung gayo'y bakit inagawa ng mga sumasamba kay Milcom si Gad, at nanirahan sila sa mga lungsod nito? Kaya nga, darating ang panahon na maririnig ng mga taga-Raba ang sigaw ng digmaan. Ang lungsod na ito'y iiwang wasak at susunugan ng mga nayon. At mababalik sa Israel ang lupaing inagaw sa kanya. Ito ang sabi ni Yahweh. Tumangis kayo, mga taga-Hisbon, sapagkat wasak na ang Ai. Umiyak kayo, mga kababaihan ng Raba. Magsuot kayo ng damit panluksa at manangis kayo. Magpabalik-balik kayo na hinahampas ang sarili. Sapagkat ang Diyos-Diyosan ninyong si Milcom ay dadaling bihag, kasama ang kanyang mga pari at mga pinuno. Huwag ninyong ipagyabang ang inyong mga lakas, kayong walang pananalig. Nagtiwala kayo sa inyong mga kayamanan. Ang sabi ninyo, walang maaaring lumaban sa amin. Padadalhan ko kayo ng katatakutan, kayo'y itataboy ng lahat ng nasa palibot ninyo. Bawat isa'y tutugisin, at walang magtitipon sa mga pag-anti. Subalit pagkaraan nito, ibabalik kong muli ang kayamanan ng mga Ammonita, ang sabi ni Yahweh. Ang hatol ni Yahweh sa Edom. Tungkol sa Edom, ito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, wala na bang masumpungang marunong sa Teman? Hindi na ba nagpapayo ang mga tagapayo doon? Napawi na ba ang kanilang karunungan? Mga taga-Dedan, tumakas kayo at magtago. Ipararanas ko sa inyo ang kapahamakang inabot ni Esau nang siya'y aking parusahan. Kung namimitas ng mga ubas, tiyak na may naiiwan. Kung sumasalakay sa gabi ang mga magnanakaw, kinukuha lamang nila ang magustuhan. Subalit inubos ko ang kayamanan ni Esau, inilantad ko ang kanyang mga tagwan, kaya wala na siyang mapagtatagwan kahit saan. Nilipol na ang kanyang mga anak, mga kapatid, gayon din ang kanyang mga kapitbahay. Ako ang kakalingga sa inyong mga anak na naulila sa ama. Ang inyong mga babaeng balo ay makakaasa sa akin. Sapagkat sabi ni Yahweh, kahit ang hindi nararapat parusahan ay paiinumin din sa baso ng kaparusahan. Kayo lamang ba ang hindi paparusahan? Hindi. Dapat din kayong uminom. Isinumpa ko sa aking sarili, na ang Bosra ay magiging katatakutan, isang disyerto, trampulan ng paghamak at gagamitin sa pagsumpa. Ang lahat ng nayon sa palibot nito ay mananatiling wasak habang panahon. Akong si Yahweh ang nagsabi nito. Narinig ko ang pahayag na ito ni Yahweh. Pinapante niya sa mga bansa ang isang sugo upang sabihin, magsama-sama kayo at salakayin siya. Humanda kayong makipagdigma. Ikaw ay gagawin niyang mahinang bansa, trampulan ng paghamak ng lahat. Dinaya kayo ng inyong kapalaluan at kataasan. Walang natatakot sa inyo, tulad ng akala ninyo, kayo na nakatira sa mga guwang ng kabatuhan, at nagkukutas sa mataas na kabululan. Ngunit gumawa man kayo ng inyong pugad sa dakong mataas, gaya ng agila, kayo'y aking ibabaw. Ito ang salita ni Yahweh. Sinabi pa ni Yahweh, ang Edom ay magiging malagim na tanawin, mangangilabot at masisindek ang lahat ng magdaraan doon. Siya'y ibinagsak, gaya ng Sedoma at Gomora, at mga kalapit na bansa. Walang sino mang maninirahan doon. Masdan ninyo, tulad ng liyong nanggagaling sa kagubatan ng Jordan at patungo sa luntiang pastulan, hahabulin ko ang mga taga-Edom at sila'y magtatakbuhan. Pamamahalaan sila ng sino mang pinunong aking pipiliin. Sino ang katulad ko? Sino ang aking kapantay? Sinong pinuno ang makakalaban sa akin? Kaya pakinggan ninyo ang buong layunin ni Yahweh laban sa Edom at lahat ng kanyang balak laban sa taga-Teman, pati ang maliliit na bata ay kukunin, at masisindek ang lahat. Sa tindi ng pagbagsak ng Edom ay mayayanig ang daigdig, tatangis ang lupa at maririnig hanggang sa dagat na pula. Ang kaaway ay lulusab sa Basra, parang isang agila na biglang mandaragit. Sa araw na iyon, matatakot ang mga kawal ng Edom, tulad ng pagkatakot ng isang babaeng malapit ng manganak. Ang hatol sa Damasco. Tungkol sa Damasco, ito naman ang sabi ni Yahweh, nagugulo ang Hamat at ang Arpad, sapagkat nakarinig sila ng masamang balita. Hindi sila mapalagay dahil sa pag-aalala, sila'y tila nag-aalimpuyong dagat. Natakot ang Damasco at tumakas, sinaklat siya ng pangamba, gaya ng pagdaramdam ng isang babaeng mangganganak. Napakalungkot ngayon ng bayang dati puspos ng golek at awitan, ang dating masayang bayan.
Kaya nga, mabubuwal sa kanyang lansangan ang mga binata, at magiging malamig na bangkay ang lahat ng kanyang mandirigma sa araw na iyon. Tutupukan ko ang pader ng Damasco, maging ang mga palasyo ni Haring Ben-Hadad. Ang hatol sa lipi ni Kedar at sa lungsod ng Hazor. Tungkol sa Kedar at sa mga kaharian ng Hazor na nasakop ni Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia, ganito ang sabi ni Yahweh, magbangon kayo, salakayin ninyo ang Kedar. Lipunin ninyo ang mga naninirahan sa silanganan. Kunin ninyo ang kanilang mga toda at mga kawan, ang mga kurtina, ang mga kasangkapang naroon at ang mga kamelyo. Sabihin ninyo sa mga tao, nakakapangila,